Bago tayo umupo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Jesus loves you so much? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Sige po, makakaupo po ang bawat isa. Maraming salamat sa ating praise and worship team. Sa umaga't sandaling ito, sino dito ang mga investor? Ano ba ang investor? Yung naglalagay ng investment, ng treasure, ng stocks, ng share. Tanungin mo nga sa katabi mo, are you an investor? Bakit hindi nyo alam kung kayo investor? Every one of you is an investor. Mayaman ka eh. Mali lamang ang pinag-uukulan ng iyong talento, ng iyong kayamanan at higit sa lahat ng iyong buhay. Kaya tinanong ko sa inyo that you are an investor because our major investment is our time. Ang pinaka-nilalagak natin lagi ay oras. We just have a limited time. Sabihin mo, limitado lamang ang oras mo, wag mong sayangin. Hindi ka mabubuhay sa daigdig na ito ng forever. Walang forever sa daigdig na ito, tanging ang pagmamahal lamang ng ating Panginoon. Kaya huwag kang nagmumukmok, huwag mong pinoproblema yung problema mo. Ang laging tingnan mo, ibuhos mo, iukol mo ang oras mo sa ating Panginoon. Marami kang ini-invest eh, sayang nga lang eh. Dahil kung titingnan mo sa pamilya, you're investing your time in your family. And when you invest your time in your family, nagkakaroon ng closeness. Nagkakaroon kayo ng magandang communication, nagkakaroon kayo ng fellowship, at ang magiging resulta, matatalino ang anak ninyo. Dahil kapag nakikita ng isang anak, ng isang pamilya, ang pag-uusap, ang pagbabanding, nagkakaroon sila ng confidence. Hindi sila nagiging mahihayin sa eskwela. At na-unlock yung kanilang potential. So when you are investing your time in your family, you are creating champions. Kaya yung anak mo magiging personer yan. Yung anak mo magiging scholar yan. Yung anak mo makakatulong sa bansa na hindi siya magiging sakit ng ulo ng gobyernong ito. When you invest your time in work, ano mangyayari sa'yo? You will have salary. You will have bonus. You will have 13-month pay. You will have blessing. Dahil ibinibigay mo yung oras mo. You will go to your job, to your company, 8 hours, 10 hours, 12 hours a day. At babayaran ka doon. Doon sila tinatawag na rate na meron ka. But when you invest your time in the Lord, higit pa sa sweldo, higit pa sa kagalakan, higit pa sa buhay ang kayang ibigay niya, that He will bless you through generation. At kung ating makikita, hindi po titigil ang oras para sa'yo. Kaya kailangan bilang isang Kristiyano, we must have a double time na magligtas ng kaluluwa. Na hindi pwedeng nandito ka lamang sa simbahan, nakikinig ka, kundi humayo ka doon sa trabaho mo, sa ospital, sa law firm, doon sa tinatawag na transportation kung saan ka naghihintay para i-share ang ating Panginoong Hesus. Dahil kung iyong makikita, kapag nakausap mo ang isang taong mamamatay na, that's the time that He will preciously value every single second of his life. Pag nakausap mo ang isang taong may taning ang buhay, pinapahalagaan niya ang bawat oras sa kanyang buhay, ang bawat segundo sa kanyang buhay. Gusto niya makipag-reconcile sa kanyang mga kamag-anak, gusto niyang ibigay ang lahat sa kanyang anak, gusto niyang maibuhos yung kanyang buhay na magiging memorable sa bawat isa. Hanggat hindi mo alam ang oras mo sa iyong buhay, sasayangin mo lang yan. Dahil sasabihin mo, there's another day, there's another week, there's another month, January na naman, ikaw ay mangangako na naman na ngayon ay hindi na ako kakain ng lechon. Ikaw ay mangangako na naman na ikaw ay maaga na sa simbahan. Pero pagdating ng kalahating taon, ikaw ay late na naman sa simbahan. Pag nakausap mo ang isang taong nasa bilangguan, gusto niyang bumilis ng oras. Gusto niyang bumilis ng oras dahil gusto na niyang makapiling ang kanyang pamilya. Kaya kung atin titingnan, huwag natin sayangin ang bawat oras. Pahalagahan mo to.
Because time is the most precious commodity. Yes, lahat tayo may pangangailangan. Pero higit sa lahat, ang unahin natin sa ating buhay ay ang ating Panginoon. Pag inuna mo ang Panginoon, maayos ang iyong pamilya, maayos ang iyong trabaho, maayos ang iyong negosyo. Because the Word of God tells us that seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang Panginoon. Hindi kung ano pa mang bagay. Pag inuna mo ang pamilya, it's okay. Pag inuna mo ang trabaho, it's okay. Pero pag inuna mo ang Panginoon, ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Ang iyong anak ay magkakaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Ikaw sa iyong trabaho, ikaw ay mapopromote, hindi dahil sa kasipagan mo, hindi dahil sa katalinuhan mo, hindi dahil sa ikaw ay masikip, kundi ikaw ay sinasamahan ng pabor ng ating Panginoon. Kaya nga kung ating titingnan in the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi doon, tingnan nga po natin in 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon hindi mabagal regarding sa kanyang plano. Ang sabi doon, the Lord is not slack concerning His promise. Ibig sabihin, ang Panginoon hindi tatamad-tamad. Hindi siya mabagal kumilos. Sabi ko nga sa kasal nila Sister Aren last time, kagaya nga ng isang mag-asawa, kadalasan ang laging may mali ay ang asawang lalaki. Matagal na maliligo ang asawang babae 1 oras, pero yung asawang lalaki na late lang magsintas ng sapatos, siya na ang late. Pero lagi natin tatandaan, ang sabi dito, but is long-suffering asward, not willing that any one of you should perish, but must come into repentance. Kaya ang ating Panginoon, hindi siya mainisin, hindi siya magagalitin, hindi siya yung tinatawag na pabigla-bigla. Pero kaya nagkakaroon ng delay, it's for your good. Sabihin mo kaya hindi pa dumadating yung pagpapala mo, it's for your good. Hindi ka makapaniwala. Kasi ang laging gusto natin, nandiyan agad ang pagpapala. Ang gusto natin lagi, nandiyan yung kagalingan. Ang gusto natin lagi, nandiyan yung promosyon. Pero lagi mong tatandaan, yung bawat delays, it is God's way. God's delay is for His creation protection. Uulitin ko, God's delay is for His creation protection. Yung kanyang pagantala sa pagsagot sa'yo o pagtagpo sa'yo, it is for your benefit para hindi ka masira. But man's delay is always will resort for his destruction. Paano madedelay ang isang tao? May pinagagawa sa iyo ang Panginoon, may pinangako ka sa Panginoon. Hindi mo tinupad, hindi mo ginawa. Tinatalikuran mo. At habang tinatalikuran mo, marami kang excuses. Ang unang excuses mo, hindi ako makakahatid ng midweek service, marami akong ginagawa. Hindi ako makakadalo ng tinatawag na prayer meeting kasi puyat ako. Bago mo sabihin sa akin na puyat ka, tinanong mo na ba yung pastor na kahanap mo kung siya ay natutulog pa ba? Ikaw may problema, malaki ang bayaran mo. Yung bayaran ng pastor na kinakaharap mo, 3, 4 times, 10 times na kinakaharap, pero hindi mo nakakakitaan ng takot. Bakit? Dahil ang aking buhay ay nakasuko sa Panginoon. Hanggat hindi nakasuko ang iyong buhay sa Panginoon, magkakaroon ka ng dahilan. When you are making excuses, you are worshiping your weaknesses in life. But when you are taking responsibility sa bawat hamon ng ating Panginoon, then you are acknowledging God that He is the strength of your life. Kapag marami kang kadahilanan, ipinapakita mo na sinasamba mo ang kahinaan mo sa iyong buhay. Pero kapag ikaw ay laging naroon upang tanggapin ang bawat hamon ng ating Panginoon, ipinapakita mo na ang Diyos ang iyong buhay at ang Diyos ang magtutustos ng iyong buhay. Sa panahon ni Jonah, nakita natin, si Jonah ayaw agad sumunod sa Panginoon. Dahil naiinis siya. Dahil alam niya yung mga tao sa Ninive ay mga masasama. Kaya gusto niya, kesa pumunta doon, sa kabilang lungsod siya pupunta. Pero sa kabila ng lahat, the more that he delays yung pagsunod niya sa Panginoon, the more na siya ay napapahabak. At kapag ang Diyos naman ang nag-delay ng pagpapala mo sa iyong buhay, number 1, huwag kang mababalisa.
Huwag kang malulungkot. It doesn't mean that you are rejected. Delays doesn't mean that you are rejected. Delays means that God is preparing you. Ed Cole said that preparation is the foundation of success. Na ang paghahanda ang siyang pundasyon ng bawat katagumpayan sa buhay ng isang Kristiyano. Ang gusto natin kasi lagi ay victory. Tandaan natin sa buhay, a person, a man, a Christian, a believer cannot just go directly from point A to B. Walang ganon. It's just an illusion. Pag ikaw ay pumasok sa isang pagdodoktor, hindi naman agad doktor ka agad. Tama ba, Doc Jonah? Marami kang pagdadaanan na deliberation. Marami kang pagdadaanan na puyat. Marami kang pagdadaanan na kahihiyan. Hindi naman A to B lamang yan. Dadaan ka sa lambak, dadaan ka sa burol, dadaan ka sa apoy, dadaan ka sa tinatawag na iblog. Pero ang pinakamahalaga yung destination mo. Dahil yung pinagdadaanan mo, remember this. Your suffering creates a strong person in you. Yung pinagdadaanan mo na matitinding pagsubok, ginagawa ka nitong matatag. At doon sa katatagan mo, doon ka nagkakaroon ng kaginhawaan sa buhay. Pero ang gusto niya ay kasayahan sa buhay, he becomes a weak person. And when he becomes a weak person, he creates problem in his life. So meaning that God doesn't send problem, you create the problem. Sabi yun ng Santiago. Hindi ang Diyos ang gumagawa ng pagsubok sa iyong buhay. Because God cannot tempt you. It is the byproduct of your wrong decisions in life. Pero sa kabila noon, hindi tinitingnan ng Panginoon yung maling desisyon mo sa buhay. Ang tinitingnan ng Panginoon yung kanyang kahabagan at yung kanyang tinatawag na pagpapala that God will turn those things that are impossible, those trust in your life for His good. Last Friday, nasa isang Christmas party kami. Alang Molino, coming from a Bible study from the morning until late midnight. Magkakasama kami nila Brother Eric, na Sister MJ at yung mga counterpart namin doon sa isang lead academy. Nanalo sila ng mga tinatawag na mga minor prizes. Sabi ko, nanalo na lahat ng kasama ko. Ba't ako hindi pa ako nanalo? But one thing that I learned, delays are God's way for a greater blessing. Hindi pala ako pang consolation prize. Pang major prize pala ako. Don't settle for less when God can bless you things beyond your imagination. Kaya nga anong kailangan maging susi sa bawat isa? Malaman mo ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng nakikichismis ka lang kay pastor. Na yung sinasabi ni pastor, minememorize mo lang, pero pagdating mo sa bahay, you do not want to open the Bible. You do not want to pray. Tandaan po natin, we are not a part-time Christian. Because God will not give you a partial blessing. He wants to give you the full benefits of your blessing. Kapag pinuno mo ang sarili mo ng salita ng Diyos, marami magiging benepisyo ito sa buhay mo. Kapag ikaw ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos sa iyong buhay mo, number one that you will learn, you will know the ways of God. Malalaman mo ang kaparaanan ng Panginoon. Kaya alam mo ang Panginoon, lagi siyang on time, hindi siya nadidelay. He will not meet you based on your timeline. He will meet you in His time. Because He made everything beautiful in His time. Kaya ka naman nababalisa dahil hindi mo alam ang plano ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya ka nababalisa dahil malapit na sa deadline na pumutok yung cheque mo. Kaya ka nababalisa dahil ikaw ay hinang-hina na gusto mo tulungan ang pamilya mo sa pagtatrabaho. Pero remember, trust the timing of God. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Huwag yung sarili mo. Huwag yung kakayanan mo. Huwag yung nakaraan. Ang pagtiwalaan mo, kayang-kaya kang iligtas at itaguyod ng ating Panginoon. Kaya kapag alam mo ang salita ng Diyos, you will not just only know His plan, but you will know His ways and plan. Ano ba ang plano sa iyo ng Panginoon? To prosper you, ang sabi ng Jeremiah 29. To give you an expected end. At hindi lang yon. Dahil mahirap na alam mo lang yung plano ng Panginoon so that you will have an extraordinary life, kailangan mo ang banal na espiritu sa iyong buhay.
Pag nasa iyo ang banal na Espiritu sa iyong buhay, magagawa mo ang salita ng Diyos. Pag nagawa mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng ang pagpapala ay lalagpas sa iyong buhay. Naalala ko tuloy, nung Thursday, nandiyan ba yung bagong kasal? Nasa yung bagong kasal? Absent yata? Nakita ko sa post ni Sister Aren nung umagang-umaga, malakas ang ulan. Wala pang 2 minutes yon. Sakto pagkabukas ko, nasamba ako nung Friday. Last Friday, nasa Bible study ako. Sa San Juan, around 9 or 10 a.m. Nakita ko, nag-worry Sister Aren. Dahil nandun na umuulan, garden pala yung wedding nila. Nag-post ako dun sa kanya tinatawag na story, and you will experience sunset in Jesus' mighty name. Maaring nandun yung mga ebidensya ng sakit mo. Maaring nandun yung ebidensya ng ikaw ay hindi maganda ang kinabukasan mo. Don't believe that. Ang tingnan mo yung kayang gawin ng ating Panginoon. He can overturn your situation. Because you have the power. You have the power to change your situation when you speak the name of Jesus Christ. His name is powerful. His name is life. His name is Jesus Christ. Kaya kung ating titingnan, ang sabi ng salita ng Diyos, at dito natin kukunin ang teksto natin sa umaga at sa sandaling ito. In Psalms 31 verse 14 to 16. Psalms 31 verse 14 to 16. Ano po ang sinasabi ng Biblia in Psalms 31 verse 14 to 16? But as for me, ito ko na lang basahin. Pero maganda yung meron ba tayong tinatawag na Good News Bible? Gusto ko yung sa Good News Bible eh. At ito po yung kinuha ko sa Good News Bible. Ang sabi dito, but as for me, I trust confidently in you. Your greatness, O Lord, I said, you are my God. My times are in your hands. Rescue me from the hand of my enemies and from those who pursue and persecute me. Make your face shine upon your servant. Save me in your loving kindness. Ang sabi doon, unang-unang sinasabi doon, ano po ang sinasabi? But as for me, ako, nagtitiwala ako sa Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, do you really trust God? Yung amen mo, parang hindi ka pa sigurado eh. Parang nagdadalawang isip ka pa. Kasi kung titingnan po natin, yung word na trust, it is a faith. Pananalig. You are calling those things that are not as though they were. Pinaniniwalaan mo ngayon na kasama mo na ang pamilya mo kahit ikaw ay nag-iisa pa lamang. And that is faith. Dahil yung pananalig that you are trusting God in His ways, you are trusting God in His timing, and you are trusting God in His bigness. Pinagtitiwalaan mo ang ating Panginoon sa Kanyang oras, pinagtitiwalaan mo ang Panginoon sa Kanyang kaparaanan, pinagtitiwalaan mo ang Panginoon sa Kanyang kalakasan, kadakilaan, at kalakihan sa tinatawag na iyong buhay. Dahil yung tinatawag na pananalig o pagtitiwala, pagpapakita ito ng paghihintay. At sa iyong paghihintay, hindi ka dapat sa tinatawag na panic mode. Na naghihintay ka, hindi ka naghihintay na wala. Naghihintay ka dahil alam mong ang Diyos na nangako sa iyong buhay, kailanman hindi ka bibiguin. Sa bawat paghihintay, maraming tao ang nababalisa. Kaya nga makikita natin sa buhay Kristiyano, tingnan mo nga yung katabi mo, baka nawala na yan. Napagod. Kaya napagod dahil hindi niya kilala ng lubusan ng ating Panginoon. Dahil kapag kilala mo ng lubusan ng ating Panginoon, magkakaroon ka lagi ng kagalakan sa Panginoon. At kapag may kagalakan ka sa Panginoon, hindi ka bigatan ng pagbibigay, hindi ka bigatan ng paglilingkod, kundi ang lahat ng ito, isang pagkakataon para maranasan mo ang kadakilaan ng Panginoon, that He is your Jehovah Jireh, that He is your shepherd, that He is your everything, that He is your provider, that He is your God. At kapag ikaw ay nananalig sa Panginoon, you hold on His promises.
Pinanghahawakan mo ito. At dahil pinanghahawakan mo ito, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. This month was a historical month. I can say a historical month for me. But I will say it will be a historical month also for you. Ito'y magiging makasaysayang buwan sa iyong buhay kapag pinaniwalaan mo. Tandaan mo, hindi mo mararanasan ng pagpapala unless you believe. If you can't believe, you cannot receive the miracle and the blessing of God. Dahil kapag pinaniniwalaan mo, naniniwala ako, susundan mo yan ng paghakbang. Kasi kung hindi ka hahakbang, hindi ka naniniwala ng lubusan. Yung paniniwala mo hanggang bibig lamang. Pero kapag hinakbangan mo, makikita mo yung pagdaloy nung pagpapala, nung himala, nung katagumpayan sa iyong buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Because faith will always tells you to move forward. But fear and the people around you will always tells you to go backward. Mag-retreat ka na lang. Meron pa namang another day, another year, another month para makabawi. Tandaan po natin, ang pananalig laging pasulong, hindi pa urong. Ang pananalig laging nakatingin ka sa ating Panginoon na ikaw ay tataguyod ng ating Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Laging ikaw ay katatagpuin ng ating Panginoon. Sabi ko po, this is a historical month for me. Not just because of what is happening, but it is because of the byproduct of waiting. And when you wait, be consistent. Pag naghihintay ka, magiging consistent. Consistent saan? Sa kagalakan. Maraming naghihintay pero nawawala yung kagalakan. Maraming naghihintay pero nagrereklamo. Tandaan mo ang isang puno, kapag itiranim mo, hindi mo makikita agad ang bunga. Because one that being developed is the roots. Yung mga ugat. Yung mga ugat, hindi mo nakikita na ito'y lumalago, palalim ng palalim ng palalim sa lupa. Upang sa panahon ng bagyo, upang sa panahon ng baha, hindi magkakaroon ng tinatawag na soil erosion. Kaya ikaw ay pinaghihintay ng ating Panginoon. Sabi ko nga kay Brother Angelo, we will have what we call acts. You know what is acts? That the attitude of Christian must be teachable and spirit-filled servant. Ng isang pag-uugali ng isang Kristiyano, madaling turuan. At makikita mo yung pangangaral ng isang mangangaral o yung salita ng Diyos nasa sa isang Kristiyano kapag ito'y kanyang tinatanggap at kanyang sinasabuhay. Dahil ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, wala sa pagsasabi ng salita ng Diyos, kundi nasa pagsasabuhay. You have the form of godliness but lack power therein. The kingdom of God is not in word, but in power, in application into your life. Nasa pagsasabuhay. Madali naman sabihin, Brother Jonathan, na maunlad ka kapag ikaw ay mahirap, pero nandiyan na yung bayarin eh. Madaling sabihin na maglingkod sa Panginoon kapag may sakit ka na pinagdaraanan. Pero mahirap gawin kapag ikaw ay naroon na. Tandaan mo kapatid, saan ba kikilos ang biyaya at kalakasan ng Panginoon? Sa malakas o sa mahina? Mahina. Kung ikaw ay mahina, doon mo mararanasan ang kalakasan ng Panginoon. Because when I am weak, Christ is strong in my life. Hindi mo magiging dahilan ng kakulangan mo sa pamasahe kaya hindi ka makadalo. Sa panahon ng kakulangan, doon ka mag-umpisa maglakad. Sa panahon na ikaw ay dumaraan sa pagkakasakit, doon mo lalong mas alaban na dumalo sa gawain ng Panginoon. Hanggang isang araw, makikita mo na hindi mo na iniinda yung sakit mo. Sa halip, ikaw sa pangalan ni Jesus ay nakakapagpagaling na rin ng may mga sakit. Dahil naranasan mo ang karanasan na ikaw ay kinatagpo at pinagaling ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, my times is in the hands of God. Nasaan daw po ang tinatawag na kalakasan o oras ng isang tao? Nasa Panginoon. Yung panahon ng katagumpayan mo, yung panahon ng pagpapala mo, yung panahon ng himala mo, nasa kamay ng Panginoon. Ang katagumpayan mo, wala sa pagsusumikap mo. Dahil kahit anong pagsusumikap mo, uunlad ka, oo. Pero wala ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Laging kulang at kulang at kulang pa rin ang buhay mo. Pero kapag oras ng Panginoon ang kumilos sa iyong buhay, mapupuno ka ng kagalakan. Mapupuno ka ng kapayapaan.
dahil alam mo sa iyong buhay. Tandaan mo, kapatid, the importance of a life of a man is not based on the length of his life. Ang kahalagahan ng buhay ng isang tao ay hindi sa haba ng kanyang buhay, kundi sa effectiveness ng kanyang buhay. Hindi yan kung ikaw ay namatay ng 10 years old, ng 20 years old, ng 30 years old, ng 50 years old. No. It's not about the length of your life. It's about the effectivity of your life. Kahit mahaba ang buhay mo, kung patambay-tambay ka lang, you are not making impact. Kung mahaba ang buhay mo, hindi ka naman naglilingkod sa ating Panginoon, then you are just wandering around. But on how many people have you helped? How many people have changed through your life dahil nakita si Kristo sa iyong buhay? Madali ang mangaral, pero ang pinakamahalaga, yung makita on how God train you being a disciplined person. On how God train you, kahit ikaw ay pagod na pagod, nandun yung excitement mo pagising sa umaga because you can only always serve God sa bawat ginagawa mo sa iyong buhay. At ang sabi ng ating tinatalakay, my God, ang Diyos lamang ba ang inaasahan mo? Tanungin mo nga sa katabi mo, ang Diyos lamang ba ang inaasahan mo? O ang inaasahan mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung trabaho mo, yung sweldo mo, yung negosyo mo, huwag mo ilagay doon ang pag-asa mo. Pag sa nilikha ng Diyos mo nilagay ang pag-asa mo, ang lahat ng iyon ay mabuhay. Alam mo yung mabuhay? Marupok, madaling masira. Paano pag inalis ng Panginoon yung inaasahan mong apartment? Paano pag inalis ng Panginoon yung inaasahan mong anak? Paano pag inalis ng Panginoon yung inaasahan mong trabaho? Will you still trust God with that same excitement and joy into your life? Ang sabi ng Biblia, I love these words. Kaya kailangan personal. Ano ba yung makikita mo sa word na my God? Personal. Kaya ang sabi ni Pablo, my God shall supply all my needs. So you must have a personal relationship with God. Hindi lamang basta kilala mo ang Panginoon that He is Jesus Christ. No, that's not enough. Remember, there's one prescription in the Bible in the book of Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone who speaks Jesus will be saved, but those who do the will of God. Kahit yung sabongero, kilala si Jesus eh. Minsan nga sila pa yung Jesus na sabungan eh. Maaaring kilala mo ang Panginoon sa pangalan, pero kailangan magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Dahil pag may relasyon ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng revelasyon sa Panginoon at makikita mo ang pagpapala ang hahabol sa iyong buhay. Yesterday, naimbitahan ako sa isang tinatawag na gift giving. Kulang-kulang 379 na katao, yung nabigyan ng mga grocery at ng mga medical assistance. And I do believe, almost nasa 50 to 70 yung tumanggap sa ating Panginoon. And I pray dun sa mga tumanggap o dun sa mga nananahimik na higit sa lahat, hindi ang pinuntahan lang nila yung pagpapala. Hindi yung gamot, hindi yung doktor, kundi nakatagpo nila ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, ang ating Panginoon na nagbibigay ng buhay. Usapan nga namin, nung isang kaibigan natin doon na siyang namigay ng mga tinatawag na mga grocery, mga medical assistance, mga gamot. Sabi namin, Pastor, sana ang bawat tao, hindi lang nagmamadali kapag mayroong binibigay na pagpapala. Mas maganda, nagmamadali sila kahit sarado pa ang simbahan na pumunta sa gawain ng Panginoon. Sabi ko, tama yan. Dahil yung ibinigay mo, maaaring the next 3 to 5 days, mauubos yan. Pero kapag nasa iyo si Kristo, kahit kakarampot yung pagpapala mo, it will multiply. Because He is your shepherd. Kasi ang problema sa atin bilang isang tao, ang lagi tayo nakatingin doon sa tustos. Ang tingnan mo yung pinanggagalingan ng tustos. Dahil kapag dumirekta ka sa pinanggagalingan ng tustos, hindi lamang pang 1 month yung bonus mo, kundi makikita mo yung iyong buhay, yung iyong bahay, yung iyong pamilya ay tutustusan ng Panginoon and you will have the best of the land when you obey God. Kasi kapag sa Diyos ka humingi, hindi lamang tustos ang ibibigay niya. Ibibigay niya ang buhos ng iyong buhay. Na kahit ikaw ay galing sa tinatawag na mahaba-habang meeting at fellowship,
gabi na ng linggo, makikita mo si Brother Alan kumakain sa KFC at nandoon ang kanyang gwapong-gwapong anak na umo-order, maiilibre ka. So anong gusto kong sabihin sa'yo? Kagaya nila Pastor King, nagpakalayo-layo pa sila na pumunta sila sa Alabang, ako din ang makikita nila. Kapag tama ang puso mo, hindi mo kailangan humingi sa tao ng pagpapala, ang Diyos ang hihipo sa kanya para ikaw ay pagpalain. Huwag ka magpakalakas sa tao. Kahit iwan ka ng tao, basta hindi ka iwan ng Diyos, magpapatuloy ka sa buhay at magiging matagumpay ka sa buhay. And you will attract the most powerful people in your life dahil alam ng Panginoon, one thing, 43 verse 4 ng Isaiah, because you are precious and honorable in my sight, I will surround you with honorable people. Since thou was precious in my sight, and how can you be precious in the sight of God? Paano ka magiging mahalaga sa harapan ng Panginoon? Punuin mo ang buhay mo ng Espiritu ng Diyos. At paano ka mapupuno ng Espiritu ng ating Panginoon? Simple lamang. Pagising mo sa umaga, sabihin mo muna, I love you, Lord. Sabihin mo muna, Panginoon, salamat po sa panibagong buhay na ibinigay mo. Huwag muna yung problema ang isipin mo. Baka naman pagising ko, malilate na ako sa trabaho, magtututbrush na ako, hindi na ako mag-aalmusal, takbo ka na agad sa trabaho. Find time sa ating Panginoon. At makikita mo that God will straighten the crooked pathways in your life. Yung mga baku-bakong daan mo sa buhay, isasaayos ng ating Panginoon. Yung mga problema mo sa buhay, makikita mo hindi na siya problema. Magiging na siyang pagpapala sa iyong buhay. Makikita mo yung mga taong galit na galit sa iyo dahil ikaw ay kinaiinggitan, makikita mo makakatuwang mo na sila. Makikita mo yung utang mo, ikaw na ang magpapautang. Makikita mo yung matagal mo ng pag-a-apply sa abroad na ikaw ay laging nade-deny, yun pala may gagamitin ng Panginoon na tao para ikaw ay ma-approve. Because that is how God works into your life. Hindi siya kikilos based on your thinking. Hindi siya kikilos based on your plan. He will work on His ways, not on your terms. Kaya kung ating titingnan, yung iyong paghihintay, kaya nga ang titulo ng mensahe ngayong umaga, napakasimple lamang. Ano po ang titulo? In the hands of God. Nasa kamay ng Panginoon. Nasa kamay ng Panginoon ang iyong katagumpayan. Nasa kamay ng Panginoon ang iyong buhay. Nasa kamay ng Panginoon ang lahat ng lahat. Ang sabi ng Biblia in Psalms chapter 16 verse 5 and 8, ang sabi doon, all I have is God. And because God is all I have, all I needed, He provided. He holds, sabi mo sa katabi mo, He holds your future. Yung ba nakalagay dyan? Iba pala yan, kasi Good News Translation yung kinuha ko eh. Kung ang Diyos lamang ang meron ka sa iyong buhay, hindi ka matatakot sa tagutom. Hindi ka matatakot sa sakit. Bakit maraming tao takot na takot sa sakit? Alam mo ba kung saan ka ginawa? Anong mo sa katabi mo, saan ka ginawa? Hindi ba ginawa ka sa putik? Ano ba ang putik? Malinis mo ba? Madumi. Bakit ka natatakot sa cancer? Bakit ka natatakot sa diabetes? Isang beses, yung aking tiyahin ay nangangamba, lumalaki ang kanyang tiyan. Siyempre, hindi ko alam. Para magkaroon ako ng knowledge kung ano, kinonsulta ko kay Doc Jonah. Pinabasa ko yung tinatawag na, ano po bang tawag doon, Doc Jonah? Transcript ba tawag doon? Ano bang tawag doon? Basta ganun. Pero, simple lamang nandun. Medyo, kailangan ipa-double check. Abstract. May konting mass. May mass siguro is bukol. Parang ganun kung mass. Lumalaki ka niyan tiyan sa madaling salita. Nangangamba aking tiyahin. Dahil wala naman siya nararamdaman pero lumalaki. Walang masakit sa kanya. Walang masakit sa lower part niya. Sa mga extremities niya. Pero, lumalaki. At ang sabi niya, gusto ko munang tumira sa inyo. Ang sabi sa aking nanay. Gusto kong tumira sa inyo because I know that is the resting place. Pagdating sa amin, mula sa ganitong tiyan, nag-flat na ang kanyang tiyan. Why? Because he has faith in God and he is surrounded with godly people. Pag takot ang nakapaligid sa iyo, tiyak matatakot ka at matatakot yung may sakit. Tandaan mo, many people are in depression dahil ang kanilang isipan nasa kamatayan, nasa kakapusan, nasa problema.
But when you rearrange the word depression, it means I press on. Depression, I press on to whom? Not on your present circumstance. I press on to the one who created me. Magtiwala ka, manalig ka, magpatuloy ka sa Diyos na lumikha sa iyong buhay. Kahit masakit, kaya ka dumaraan sa mga problema, sa mga undeserved suffering. I love the words, the undeserved suffering. Because those undeserved suffering, it makes me like Jesus Christ. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 20 to 25, ikaw dumaraan ka sa mga problema na hindi karapat-dapat sa iyo. After you have done the will of God, it is because hinuhulma ka ng ating Panginoon na maging kagaya niya, that He speak no, yung tinatawag na pagrereklamo. That He even obey kahit wala siyang pagkakasala. Dahil sa panahon na dumaraan ka sa problema, doon mo makikita kung anong klaseng Kristiyano ka. Dahil kung ikaw ay magtatapon o magkakalat, doon mo nakikita na ikaw ay isang ampaw na Kristiyano. Pero kapag ikaw ay puno ng kagalakan, ikaw ay puno ng magagandang salita, ipinapakita mo na ikaw ay binago na ng Panginoon. Dahil ang pagbabago hindi sa harapan lamang ng tao. Ang pagbabago ay kapag ikaw ay nag-iisa sa iyong silid. Na Panginoon, I know there is nothing too difficult for you. Kaya-kaya mo kong dagdagan ng buhay. Kaya ako dumaraan sa pagkakasakit so that I can praise you in times of bad times, not just only in times of good times. Madaling magpuri sa Panginoon kapag pagpapalan dumarating sa ating buhay. Pero the question is, kaya mo bang magpasalamat, magkaloob, at maglingkod sa Panginoon if the contrary is happening into your life? Dahil kung atin pong titingnan, no matter how dark you are passing through right now, hindi ko naman sinasabing lahat tayo ay nasa magandang buhay. Maaring napakadilim ng pinagdaraanan mo sa buhay, just always remember this, that Jesus Christ will shine into your life. That He is your present help in times of your trouble. Siya ang kasalukuyang tulong na tutulong sa iyong buhay, that He will never leave you, that He will never forsake you, that He is always there waiting for you. Natawagin mo ang ating Panginoon. Kaya kung ating makikita mga kapatid, lagi mong tandaan, that always stay patient. Magikang mapaghintay. Magkaroon ka ng magandang pag-uugali. Dahil lagi mong tatandaan, ang sabi ng Biblia, He will always make everything beautiful in His time. Who knows? Ang sabi ng Biblia in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, in times of favor, in times of salvation, thou, God, hast helped you. Sa panahon ng kasiraan mo, sa panahon ng kaligtasan mo, ikaw ay nililigtas ng ating Panginoon. Now is the time for your favor. Now is the time for your breakthrough. Ngayon ang panahon, ngayon ang araw ng iyong paglaya sa kakapusan. Ngayon ang araw na ikaw ay hindi na magiging antuking Kristiyano, na ikaw ang magiging unang magbubukas ng aklat sa iyong buhay. Kapag naunawaan mo ang salita ng Diyos, hindi ka na mangangamba kung saan ang patutunguhan ng iyong buhay. Dahil alam mo, ang bawat pinagdaraanan mo, ay dadaling ka nito sa malaking katagumpayan. At kaya merong katagumpayan dahil meron kang pinagtagumpayan sa iyong buhay. Kaya nga sasabihin ko sa iyo kapatid, kailangan laging nasa kamay ka ng Panginoon. Huwag mo sabihin, lagi naririnig ko, kailangan ko kumapit sa Panginoon. Pag ikaw ang kumakapit sa Panginoon, sinasabi ko sa iyo, pagpasmado ang kamay mo, malalaglag ka. Huwag kang kumapit sa Panginoon. Hayaan mong nasa kamay ka ng Panginoon na kahit na ang demonyo hindi ka maaagaw, na akala niya ikaw ay napatay niya, pero ang katotohanan, ang plano ng Panginoon, hindi lamang panlupa, ang plano ng Panginoon ay magpawalang hanggan. Because this body are just temporary and you are going into eternity. Huwag mong tingnan ang sitwasyon mo. Huwag mong tingnan ang pinagdaraanan mo. Huwag mong tingnan ang mga nakasakit sa iyo. Ang laging tingnan mo lamang ay ang ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, laging meron magandang kinabukasan na inihanda sa iyong buhay. Kaya kapag ikaw ay laging nagbabasa ng Biblia,
I will ask you, how many times do you read your Bible? O naririnig nyo lang ba dahil nangangaral si Pastora Magda? O nangangaral si Pastor John? O nangangaral ang mga leader ninyo sa discipleship? Because when you read your Bible, hindi ka magtatanong, Panginoon, bakit mo ako dinaraan sa ganitong pagsubok? Hindi ka magtatanong, Panginoon, saan mo ako dadalhin? Ang laging sasabihin ng Panginoon, salamat po at kasama kita sa aking pinagdaraanan. Ang isang bagay na nahubog sa akin ng Panginoon for the last 15 years in the ministry, for the last 7 years ng pangangaral ng Ebanghelyo, is the waiting time. Sa iyong paghihintay, hindi ka nababalisa. Minsan napapagod ka, totoo yun, napapagod ka. Pero dahil nandyan ang banal na Espiritu, nandyan ang asawa mo, nandyan ang pamilya mo na lagi mag-i-encourage sa'yo, hindi ka papanawan ng loob. At makikita mo isang araw, mula doon sa ugat, na umuugat palalim, ikaw ay magiging mabunga. Dati iniisip ko, Panginoon, kailan kaya magtuturo sa ibang church? Hindi lamang sa biyaya ng Diyos. Pero pag ang Panginoon ang nagbukas sa iyong buhay, hindi lamang isang church ang pagsasalitaan mo. Hindi lamang 2 church ang pagsasalitaan mo. Hindi lamang 2 Bible study ang bubuksan ng Panginoon, kundi ikaw na ang susuko sa dami ng gawain ng Panginoon na ibibigay sa iyong buhay. At hindi lang yon, ikaw ay makakapagkasal na rin. At sila King, ang kauna-unahang mantsa ng tinta ng lisensya ni Brother Jonathan. At ang himala ng himala, nagkamali ng perma ang mga ninong, penermahan yung registrar na perma. Supposedly, it will be rejected. Dahil merong Brother Aris na nakiagree sa pananalangin at nagkataon namang Christmas party doon sa munisipyo ng Kabuyao, binura na lamang at tinanggap nila yung certificate of marriage, and it is the ways of God. Kasi kung sa tutuusin, ibabalik yun. Pinirmahan nyo ba naman ba sa tinatawag na registrar, tsaka NSO? Nandun naman yung mga pangalan ninyo. Pero pag ang Diyos ang kumilos, what is impossible with man is possible with God. Just trust His timing. Just trust His ways. Just trust His word. Pag pinagtiwalaan mo ang kanyang salita, tinitiyak ko sa iyo, hindi babalik sa iyo na ikaw ay talunan, na ikaw ay bangkarote, na ikaw ay walang-wala. Pag bumalik sa iyo ang pagpapala ng ating Panginoon, ito'y siksik, liglig, at nag-uumapaw. Pag bumalik sa iyo ang pagpapala ng Panginoon, pero kailangan may gawin ka. Unang-una, ikaw ay magalak. Dahil ang kagalakan, hindi lamang kapag ikaw ay may regalo. Ang kagalakan hindi lamang kapag may magandang balita. Ang kagalakan ang sinasabi ng unang Thessalonica 5, in everything, give thanks. Be joyful at all times. So there is no season kung kailan ka lang magagalap. Every day, you should rejoice. Kailangan lagi ka magalak sa ating Panginoon. Dahil alam mo, maaaring ngayon ang oras na magtatapos ka sa ikaw ay nangungupahan. Ngayon ang oras na matatapos ka na ikaw ay nagpapaaral ng iyong anak sapagkat makagraduate ang iyong anak. Who knows? Kapag ikaw ay nasa oras ng ating Panginoon, hindi mo mapipigilan ang pagpapala ng ating Panginoon. That no force here on earth can stop the blessing of God. Ang sabi ng Biblia, one of my verse na gustong-gusto, in 60 verse 22 ng Isaiah, when the time is right, I, the Lord, will make things happen. Not just slowly, but quickly. Maaaring sa mga nakalipas na panahon, mabagal ang pagdating ng iyong pera. Maaaring sa nakalipas na panahon ng patotoo ng isang kapatiran sa simbahan, Brother Jong, yung pensyon ng namatay kong ama, hindi pa rin namin makuha. Pero ang sabi niya, ngayon, Pastor, yung 12 buwan na aming hinintay, ibinigay ng Lamsan for 2025. Sabi ko sa kanya, tinuturuan ka lang ng Panginoon na magtiwala at magpatuloy at manalig. Madaling manalig kapag nandyan at nakikita. Mahirap manalig kapag hindi mo nakikita. Kaya nga sa oras at sandaling ito, you are in the hands of God. At dahil nasa kamay ka ng ating Panginoon, hindi ka basta maagaw ng kaaway. Ang tanging paraan lamang na maagaw ka ng kaaway
ay kapag umalis ka sa kamay ng Panginoon. Tandaan mo, at kahit lumayo ka sa kamay ng Panginoon, hahanapin ka pa rin ng Panginoon. Susundan ka pa rin ng Panginoon. Dahil ang naaalala ko ng sabi ng salita ng Diyos in the book of Romans chapter 5 verse 8, that while you are yet sinner, God demonstrate His love na ikaw ay pinagpala ng Panginoon, na inayos ng Panginoon yung pamilya mo kahit hindi ka maalam sa panalangin o hindi mo nauunawaan ang salita ng Diyos. While you are yet ignorant, nakita mo yung biyaya ng ating Panginoon. At dahil naranasan mo ito, huwag mo hayaang itong ipangwalang bahala o isang tabi na ang lahat ng nangyayari sa'yo, it's not because of chance, it's not because of luck, it's because of the love of Jesus Christ that shed abroad. Tandaan po natin mga kapatid, love is not an emotion. Sabi ko doon sa kasal. But love is a decision. Kung gusto mong ma-promote sa trabaho, huwag mo lamang basta mahalin yung trabaho mo. Desisyonan mo na maging maaga sa trabaho. Desisyonan mo that you will go an extra mile. Desisyonan mo na magpatuloy ka. Don't just have a friendship with the world, but have a friendship with the Lord. Huwag ka lamang basta magkaroon ng kaibigan. Hindi lamang basta kasayahan. Unang-una, makipag-ibigan ka muna sa Panginoon. At kapag nakipag-ibigan ka sa Panginoon, makikita mo, yung mga idinadalangin mo, dahan-dahan nang nangyayari sa iyong buhay. When the time is right, tandaan mo, hindi na lamang ikaw ay naglalagay ng similya sa mga baboy, kundi magkakaroon ka ng malaking baboyan. Hindi lang lamang lagi kang malulugi dahil laging patay ang tinatawag na lettuce mo, kundi magkakaroon ka ng malaking farm ng lettuce sapagkat natuto ka sa sunod-sunod na kamatayan ng mga lettuce mo at hindi ka sumuko at hindi ka nagkaroon ng hindi magandang tinatawag na pagtanggap. Sa halip, alam mo that everything happened for a reason. That you are in a preparation season, kaya huwag ka ma-discourage. Sa halip, ang laging tingnan mo, may magandang ginagawa ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, sa oras at sandaling ito, dalangin ko po sa iyo na kami po ay hindi mabalisa sa mga panahon ng paghihintay o sa mga panahon ng pagsubok, Panginoon. Kami po ay sidlan mo, Panginoong Hesus, ng kapayapaan at espiritu ng pagmamahal na nagmumula sa iyo. Dinadalangin ko po, Panginoong Hesus, na tatakbuhin mo, Panginoong Hesus, ang panibagong takbuhin ng kanilang buhay, na mula sa kasapatan, sila'y lilipat, Panginoong Hesus, sa kasaganaan. Na mula sa pagkakasakit, sila'y lilipat, Panginoon, sa panahon ng kalakasan at kalusugan. Lord, may they have an experience that they will never forget. May they have an encounter, O God, that will change the history and course of their life. Stir out our faith, O God. Give us more confidence, Panginoon, ang aming pinagtitiwalaan ay kailan naman ay hindi kami pinahiya. Mabago ang aming pananalita. Mabago ang aming buhay sapagkat ang iyong salita ay buhay, makapangyarihan at aktibo. That we are not just only preaching, that we are not just only speaking your words, O God, but we are living your most precious words. Salamat po, ikaw po ang laging maluwalhati ng parangalan. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus at ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen.